Dear Lady Love TV, Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Good morning Kuya. Good morning Nana Lucy. Masayang bati ko habang papalapit sa dining area. Humalik naman ako sa pisngi ni Kuya at ni Nana. Umupo ako sa harap ni Kuya at sumandok ng kanin at ulam. Nakatingin lang si Kuya sa akin sa ginagawa ko. Are you okay Maris? Napahinto naman ako sa pagsubo at hinarap si Kuya. Umiti ako sa kanya para maitago ang aking totoong nararamdaman. Oo naman kuya, you don't have to worry, okay? Kasi iba yung itsura mo kahapon. Bakit? Ano bang itsura ko kuya? Pangit ba ako? Natawa pa siya sa pagbibiro ko sa kanya. Nope, I just see pain in your eyes. Sandali ako natigilan at sabay natawa para hindi na lang siya makahalata. Kuya, pagod lang po ako. Masyado lang busy sa school. Alam mo na kuya, 1 year na lang graduate na ako. Oo nga pala. Saka huwag ka masyado magpapagod. Inumin mo sa tamang oras yung mga vitamins mo. Kuya, I'm really okay. You don't have to worry about me. Saka kuya, hindi habang buhay ako lagi yung iintindihin mo. Huwag puro lagi ako ang iniintindi mo. Don't give up your own happiness. Find a girl kuya. You're not getting any younger. You're too old na. Napamulagat naman siya sa sinabi ko. Naisip ko kasi na hindi na niya naiintindi yung sarili niya dahil puro ako na lang yung iniintindi niya. Ni hindi man lamang niya magawang tumingin sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Abala siya masyado sa trabaho at sa pag-aasikaso sa akin. Ngayon pa lang iniisip ko na magkaka-girlfriend siya tapos magkakaroon ng sariling pamilya ay natutuwa na ako. Mas gugustuhin ko pang nakikitang masaya ang kuya ko sa piling ng kanyang magiging asawa at mga anak. Dahil all this time ako na lang parati ang iniisip ni kuya. Kaya gusto ko maging masaya rin siya. What did you say? I'm too old na? Humahagalpak naman ako ng tawan sa tinura ng kapatid ko. Yes kuya, buong buhay mo ako na lang lagi ang iniintindi mo. Saka hindi naman ako baldado para alagaan pa. Puso lang ang may problema sa akin. Nakaya ni Doc Mark. Siya lang ang magpapagaling nito. Gusto ko sanang sabihin sa kanya. Natapos ang aming almusal at papalabas na kami magkapatid na siya namang dating ni John. Buti na lang hindi pa ako late. Nakangiting lapit ni John sa amin. Oh, what are you doing here? To fetch you. Sabay tayo at lumabas ng sasakyan. Sige na John, pumasok na kayo. Ikaw na ang bahala kay Maris. May meeting din kasi ako ngayong umaga. No problem kuya. So let's go? Yaya niya sa akin. Pinagbuksan naman niya ako ng pinto ng kotse at na makapasok na ako, siya naman ang umikot sa driver's seat. Bubuksan na sana ni John yung engine nang hawakan ko yung kanyang kamay. Kung kaya't napatingin naman si John sa akin. Thank you. Seryosong sabi ko sa kanya na ikinataka niya. For what? For everything. You're always there for me when I need you. Ikaw ang nagiging sandalan ko kapag nalulungkot ako. Ikaw lang din ang nakakapagpasaya sa akin. I'm so lucky to have you as my best friend. Alam mo naman Maris na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit ano pa yan, makita lang kitang masaya. Kahit na masasaya ka pa ba sa iba. Hinding-hindi kita iiwan and I'll be your best friend forever. Ngumiti naman ako sa sinabi ni John. Siya lang ang nakakaalam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Siya rin ang nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako. Anong label niyo ba ni John, ha, Maris? Tanong ng kaibigan kong si Marie. She's my classmate in other subjects. Naging kaibigan ko na rin naman when I was in 3rd year college. Mabait siya at katulad ko, madaldal din at may pagkatsismosa. The best friends. Mabilis kong sagot sa kanya. Kasalukuyang nandito kami sa library at nagbabasa. Siya, sa tingin mo ba best friend lang ang turing sa'yo? Napaangat naman ang tingin ko sa kanya at sinarado saglit ang librong binabasa ko. Anong ibig mo sabihin? Maris, hindi ka naman siguro manhid para hindi mo malaman at mapansin no? May gusto sa'yo si John, hindi mo lang halata yun. Marie, mag-best friend lang kami, okay? Matagal na kami magkaibigan simula nung high school pa lang, kaya ganon. Oo nga, mag-best friend nga kayo. Meron bang mag-best friend na laging hinahatid at minsan sinusundo sa bahay at nakikita pang magka-holding hands kung minsan? Sa sobrang sweet nyo, aakalain talaga na nakakakita sa inyo na magjowa kayo. Mahabang litanya ni Marie, sabay ngisi sa akin. Wala namang mali siya yun sa amin.
Saka tigil-tigilan mo na nga yung pagiging chismosa at pati ikaw nagiging malisyosa na. Hindi naman sa ganun, friend. Siyempre yun ang nakikita at nararamdaman ko sa kanya. Ikaw, best friend yung turing mo. Siya ba? Baka higit pa sa kaibigan ng turing sa'yo. Hindi ko na nga lang pinansin ang kalokohan sinasabi niya. Pinagsawalang bahala ko na lang ito. Masyado nang nagiging malisyosa itong kaibigan ko. Hello, kuya. Masusundo mo ba ako ngayon? Kausap ko kay kuya sa cellphone at nasa parking lot na ako ng eskwelahan kung saan ako madalas sinusundo. I'm sorry, baby girl. May meeting ako with the board members ngayong hapon eh. Si John, hindi kayo sabay? May group project daw kasi sila ngayon. Baka malate na raw sila matapos. Magta-taxi na lang ako, kuya. Okay, sige. Mag-iingat ka ha. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na. Yes, kuya. Ini-end ko na kaagad yung tawad. Pagkatapos namin mag-usap ni kuya, humugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Saka nagpa siyang umalis na sa parking lot. Pagtalikod ko ay nakita ko namang papalapit si Doc Mark sa gawi ko. Pareho pa kami nagulat na magtama ang aming mga mata. Doc Mark, ikaw pala. What are you doing here? Akala ko kasi susunduin ako ni kuya kaso may meeting pa pala siya. Where's your friend? Wala rin, may group project sila ngayon kaya wala akong kasama umuwi. Sandaling katahimikan. Tumikim muna si Doc Mark bago muli nagsalita. Halika na, sabay ka na sa akin. Po? Nanlaki naman ang aking mata. Sa alok ni Doc Mark, hindi ko inaasahan na isasabay ako nito pa uwi. Let's go? Pagkasabi no ni Doc Mark naglakad na siya papunta sa kanyang sasakyan kung saan ito nakaparada. Unti-unti naman sumilay ang ngiti ko sa aking labi. Pakiramdam ko ay malalaglag yung puso ko sa tuwa. Tatayo ka na lang ba dyan? Napaayos naman ako ng tayo nang mapansin niyang hindi pa ako sumusunod sa kanya. Saka lang ako napalapit sa kanya at pinagbuksan ako ng pinto ng kanyang kotse. Sana lagi siyang mabait. Habang nagmamaneho siya ay pasimple ko naman siyang sinusulyapan. Ang sarap niyang titigan, kahit napakaseryoso na mukha. Hindi pa rin nawawala ang kagwapuhan. Paano na lang kaya kung umiti siya, di mas lalo na. Napangiti na lang ako sa isiping iyon nang bigla siya magsalita. You're acting weird. Nasa daan pa rin ang tingin ni Doc Mark. Ha? Sinulyapan ko muna siya saglit, saka ibinalik ang tingin sa kalsada. Kasi kanina kapangiti ng ngiti dyan. Masaya lang ako, Doc Mark. Pansin ko nga, kasama kasi kita. Napaubo naman si Doc Mark sa sinabi ko. Saka niya ako muling sinulyapan. Let's eat first bago kita ihatid sa inyo. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. What? Anong oras sa Doc Mark? Past 4 na. Ngayon ka lang magla-lunch? Marami kasi akong ginawa kanina na kailangan tapusin. Kahit na Doc, hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Doktor ka. Dapat alam mo yan. You look like an angry mother who scolded her child. I'm sorry. Concern lang naman ako. Ano ba naman yan? Hindi ko dapat sinabi yon. Mukha tuloy akong engot. Nakagat ko na lang yung ibabang labi ko at tumingin sa labas ng bintana. Sa isang Italian restaurant kami pumunta. Pagka-park ni Doc Mark, ay sabay na kami bumaba. Namangha naman ako dahil napaka-class ng restaurant na pinuntahan namin. Nauna naman pumasok si Doc at kasunod naman ako. Tingin ko ay puro mayayaman na mga kumakain dito, base na rin sa nakikita ko. Nahiya naman akong bigla dahil nakasuot ako ng uniform at napatingin naman yung ibang kumakain dito. At pansin ko rin ang mga babae dito na nagkakandahabang lieg sa pagsulyap kay Doc Mark. Pumesto kami sa bandang dulo malapit sa bintana. Tinawag naman ni Doc ang waiter na kaagad namang lumapit sa amin. What do you want to eat? Mark asked while looking at the menu. Ako naman ay nagugulat sa mga presyo ng pagkain, kaya hindi ko malaman kung ano ang pipiliin ko. Doc, ikaw na lang bahala. Hindi ko kasi alam mo yung o-orderin ko Okay, 1 frutti di mar, eggplant parmigiana, Caesar salad and spaghetti ponesca. That's all, sir? Yes, right away, sir. Umalis na kaagad ang waiter pagkakuha ng order namin. Hindi naman ako mapakali sa kinakuupuan ko dahil hindi ko akalain na dito pala kami kakain. Are you okay? Tanong ni Doc Mark na nakakunot ang noo. Actually, nahihiya kasi ako. Ang mahal kasi dito saka nakakahiya naman itong suot ko. Mukha akong naligaw lang dito kung hindi siguro kita kasama. Pinasadahan naman ni Doc Mark ang suot bago muli nagsalita. There's nothing wrong with that. Sa bagay, iisipin ko na lang na first date natin to at sinundo mo ako sa school.
Tumaas naman ang kilay niya at naiiling na nakatingin sa akin. Ayan ka na naman. Magsusungit ka na naman eh. Joke lang yun, Doc. Paminsan-minsan ngumiti ka naman. Para ka kasing pinaglihi sa mangga eh. Bakit mangga? Lagi kasing maasim yung mukha mo. What? Joke lang ulit. Nagpisay naman ako sa kanya. At maya-maya ay dumating na rin ang pagkain namin at nagsimula na kaming kumain. Panaka-naka ay sinusulyapan ko si Doc Mark. Kahit sa pagkain nito ay napakaseryoso, pero hindi nababawasan ang kagwapuhan nito. Pagkuway dumako ang tingin ko sa mga labi niya. Ano kayang lasa ang mapupula niyang mga labi? Kasing tamis siguro yun ang asukal. Napalunok na lang ako bigla sa naisip ko na yon. Sa halip ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain. Baka mapansin pa niya na pinagpapantasyahan ko siya. Pagkatapos namin kumain ay hinatid na rin niya ako kaagad. Tinuro ko naman kung saan ang bahay namin. Salamat po, Doc. Tumango lamang siya bago ako makababa ng kotse. Sumilip muna ako sa nakabukas sa bintana ng kotse niya sa passenger seat na makapabana ako at muli nagsalita. Ingat ka, Doc, at sana maulit pa tong date natin kanina. Pang-aasar na wika ako habang kumakaway pa sa kanya. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Masungit na sagot naman niya sa akin. Joke lang ulit. Ang sarap mo kasing asarin. Nakangisi kong wika. Sige na, pumasok ka na sa inyo. Okay, Doc. Ingat ulit. Nakaalis na si Doc Mark pero hindi pa rin naaalis sa akin ang mga ngiti na halos mapunit na ang aking labi sa sobrang pagkakangiti. Okay, class. Before we dismiss, any questions regarding our topic? Tanong ko sa aking mga estudyante. Nakatayo ko sa harapan ng mga ito na nakasandal sa teacher's table at nag-cross arm at mga binti ko ay naka-ekis rin. Doc, taas kamay ng isang estudyanteng lalaki mula sa likuran. May girlfriend na raw po ba kayo? Pinapatanong po ni Becca. Ang tinutukoy nito ay ang katabi niyang babae. Habang ito naman ay halatang kinikilig at inaantay ang sagot ko. Nabalutan naman ng tuksuhan at hiyawan ng buong klase, kaya napahilot na lang ako sa aking sentido at muling nagsalita. Is it related on our topic? Masungit nung sagot na nakataas ang isang kilay. Sige na po, Doc. Sagutin niyo na ang gusto lang naming malaman. Iyong isang estudyanteng babae naman na nagtanong. Don't ask my personal life. Kung hindi naman related sa subject. Yang itatanong niyo, hindi ko yan sasagutin. Ay, napaka-misteryoso niyo naman pala, Doc. E anong status niyo ni Miss Anne? Doc, a friend, a colleague, and that's all. Mabilis kong sagot sa isang estudyante. Kung wala na kayong itatanong about sa diniscuss natin today, well, class dismissed. Nauna na akong lumabas sa mga estudyante ko dahil ayaw ko nang marinig pa ang mga tanong nila kung sakali. Naglalakad na ako papuntang faculty nang may papansin ako ang mga estudyanteng nagkukumpulan malapit sa faculty. May nagpapapicture at autograph din. Hindi ko makilala ang babae dahil nakatalikod dito at natatakpan ng mga estudyante. Lumapit ako sa mga ito at nagsalita. What's going on here? Pumihit naman paharap ang babae nang marinig niya yung boses ko. Mark! Nakangiti niyang bati sa akin. Christy! Nagpapalit-palit naman ang tingin ng mga estudyante sa amin ni Christy. At maya-maya ay lumabas naman mula sa faculty si Miss Andy dahil sa narinig na ingay mula sa labas. Students, ano ginagawa niyo rito? Saka bawal kayo rito ah. Wala ba kayong mga klase? Nagsisialisa na isa-isa ang mga estudyante at nabaling naman ang tingin ni Andy sa amin ni Christy. Lumapit si Christy sa akin at saka lamang siya muli nagsalita. Can we talk? Tinitigan ko lamang siya at bumuntong hininga. Okay, let's go. Inalalayan ko naman si Christy sa braso at iginiya siya palabas ng med building. Naiwan naman nagtataka si Andy pagkaalis namin. Maris, narinig mo na ba? Tanong ni Marie sa akin habang bumababa kami ng hagdan. Katapos lang ng huling klase namin at pupunta na kami sa coffee shop para hintayin na lang doon si John dahil hindi pa tapos yung huling klase nito. Ang alin? Pumunta raw dito yung girlfriend ni Doc Mark. My gosh, ang ganda raw. Siya yung sikat na fashion designer sa ibang bansa. Halata kay Mary na manghang-mangha ito. Napansin naman ito ang pananahimik ko kaya napabaling ang tingin niya sa akin. Uy friend, pasensya na. Hingin pa umanhin naman ito sa akin. Humarap ako kay Mary at ngumiti. Ayos lang, ano ka ba? Pero sa tingin mo girlfriend niya kaya yon, ha? Ewan, siguro. Yun kasi yung mga naririnig ko eh. Pero mukha namang hindi, friend. Paano mo naman nasabi? Kasi base sa nakalap kong chismis,
Yung umalis sila kanina palabas ng school, hindi man daw sweet si Sir, saka parang normal lang daw ang ganon. Baka naman hindi lang showy si Doc Mark. Bakit naman kami ni John? Hindi naman magkasintahan pero sweet, di ba? Mali mo kabaligtaran yon. Pero shit, ang sakit pag nalaman mo yung totoo. Sana naman hindi totoo yon. Wala pa nga kami sa climax tapos malalaman ko may girlfriend na. Umiling-iling na lang ako sa mga naiisip kong yon. Alam mo friend, sinasaktan mo lang yan sarili mo sa naiisip mo. Ipag-pray mo na lang na hindi sila mag-jowa at wala pang jowa si Doc Mark para may pag-asa ka pa. Sabay tawa nito na ikinasama ng tingin ko sa kanya. Tahimik kami ni Christy habang kumakain sa malapit na restaurant sa university. Natapos kaming kumain at saka lang kami muli nag-usap. Mark, how's your teaching? Balita ko magaling ka raw magturo. Okay lang din naman, mas stress ako kaysa sa ospital. Mas stress ka talaga dahil mas marami kang admirer ngayon. Sabay pa kaming natawa dahil sa sinabi ni Christy. Muling naalala ko si Maris dahil araw-araw na lang akong kinukulit nito. Napangiti na lang ako tumingin sa labas ng bintana ng restaurant. Kinuusap ako ni Tito Sed. Napatingin ako muli sa kanya. Walang ekspresyon ng kanyang mukha at mataman din siyang nakatitig sa akin at hinihintay lang din ako magsalita. Nang wala siyang marinig mula sa akin, ay nagpatuloy siya sa kanyang sasabihin. He wants us to get back together, Mark. You know, it won't happen, Christy. Why, Mark? Why? Saglit ako natahimik at yumuko. Narinig ko pa ang malakas na pagbuntong hininga niya at dahan-dahan ako nag-angat ng tingin. Siya pa rin ba? Till now, Mark, siya pa rin. Pumikit muna ako at kinagat ang ibabang labi at muli siyang binalingan. Tumango ako sa kanya bilang pagsagot ko sa kanyang mga tanong. Nakita ko pang pinahid nito ang luha niya sa isang pisngi at tumingin sa labas ng bintana. Paano mo siyang minahal kung isang beses mo pa lang naman siya nakita? At isa pang Mark, my God. You're still young at that time. How could you say that you love her? Medyo tumaas na rin ang boses niya nang sabihin niya sa akin ang mga tagang yon na naagaw naman namin ang atensyon ng mga taong kumakain dito. Hindi ko alam, Christy. Nagising na lang ako isang araw na iba na yung nararamdaman ko. Hindi na siya maalis sa isip ko. I know I'm too young that time na hindi dapat muna ganun yung pakiramdam ko. Pero hindi nagpapigil ito eh. Turo ko sa aking puso. I'll try to find her, but I failed. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Hindi ko lubos maisip na masasabi ko yon. Lahat-lahat ng saloobin ko kay Christy. I don't want to hurt her. I'm gonna win you back, Mark. And that's final. Pagkasabi niyang iyon ay tumayo na siya at iniwan na ako. At hinahabol na lang siya ng tingin habang palabas ng restaurant. Ilang minuto pa ang inilagi ko sa loob pagkatapos. Umalis si Christy ay nagpa siya rin akong umalis. Nasa parking lot na ako at akmang bubuksan ko ang pinto ng kotse ko nang may marinig akong tumawag sa isang napakapamilyar na pangalan. Humalabog ng husto ang dibdib ko at hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Hawak ko ang pinto ng kotse ko. Lee!